Isang mahalagang tagumpay para sa kampanya ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy matapos na payagan po ng Pasig RTC ang motion na muling ipalabas ang kanyang mga pre-recorded video messages sa campaign rallies. Ang pagpayag na ito ng korte inaasahang magpapalakas lalo sa kanyang kandidatura. Si Margot Gonzalez sa detalye. Naglabas ng desisyon ng Pasig City RTC Branch 159 na pumapabor sa mosyon na muling ipalabas ang mga pre-recorded video messages ng senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy sa campaign sorties. Sa inalabas na court order, pinahihintulutan ng maipalabas muli ang 35-minute video message na ginamit sa proclamation rally noong February 11. Pati na rin ang 32-minute Q&A ni Pastor Apollo kasama ang kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Kasama rin sa aprobadang video ang kanyang mensahe sa PDP Laban Proclamation Rally noong 13 ng Pebrero. Bukod dito, inaprobahan na rin ng korte ang bagong pre-recorded video message na itinakda para sa campaign rally sa Iloilo sa Marso 1 na ngayon ay gagawin na lamang sa Laguna. Nagbigay naman ng paalalang hukom na kailangang mahigpit na sundin ang guidelines ng korte sa pagpapalabas ng mga video. Ayon kay Attorney Torion, patuloy na umiinit ang suporta ng taong bayan kay Pastor Quiboloy na malayong-malayo sa ipinapakita ng ilang survey. Sa katunayan, noong February 11, si Pastor Quiboloy lang ang nagawang magsagawa ng sabay-sabay na proclamation rally sa buong bansa. Isang tagumpay na hindi basta-basta naaabot ng ibang kandidato. Maganda yung reception sa kanya. Kaya nga nagtataka ako dun sa survey ang layo-layo niya, no. At saka si Congressman Marcoleta, malayo din. So tingin namin baka purposive ito na i-discourage yung mga tao na butuhan sila, pero sana naman hindi ma-discourage kasi we are actually questioning also the results, no, and the methodologies by which the survey was conducted, but we also subject it to study as to why the results were as shown on TV. Ngunit higit pa sa kampanya, bitbit ni Pastor Apollo ang mga konkretong programa at solusyon para sa bayan. Kabilang dito ang Zero Corruption Program na naglalayong walisin ang katiwalian sa gobyerno, pati na rin ang Accessible Health Program sa pamamagitan ng Health Facilities Expansion Bill na magbibigay ng mas maayos at abot-kayang serbisyong medikal sa mga mamamayan. Sinusulong din niya ang ecotourism at tree planting initiative upang mapangalagaan ang kalikasan at mapalakas ang turismo. Bilang tugon sa pangangailangan ng mga mahihirap, ilulunsad niya ang weekly grocery assistance para sa mga nasa Class D at E, gayon din ang free meals program upang masigurong walang Pilipinong magugutom. Kasabay nito, tututukan niya ang pagpapalawak ng oportunidad sa hanapbuhay sa pamamagitan ng mas maraming trabaho at livelihood programs para sa bawat Pilipino. Sa ngayon, mahigit 70 panukalang batas na ang kanyang na-draft kahit hindi pa siya opisyal na nasa Senado. At higit sa lahat, kahit noon pa man, milyong-milyong Pilipino na ang natulungan ng kanyang kongregasyon mula sa feeding programs, medical missions, tree planting initiatives at iba pang humanitarian efforts. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margot Gonzalez, SMNI News.